Ang sikat ng araw sa Negros ay tila may sariling bigat. Isang nakapapasong bigat na dumadagan sa balat at kaluluwa, pakay niya. Habang tinatahak ng sinasakyan niyang tricycle, ang bako. Bakong daan, papasok sa Hacienda Hidalgo. Ang bawat sinag ay paalala ng apoy na aalab sa kanyang dibdib, ang apoy ng pangakong sinumpaan niya sa punto ng kanyang ama. Sa magtabilang gilid ng daan, ang malawak na plantasyon ng tubo ay parang isang walang katapusang dagat ng lundiang mga talay na sumasayaw sa ihip ng mainit na hangin. Ngunit para kay Mia, hindi ito tanawin ng kasaganaan. Ito ang simbolo ng kapangyarihang lumalamon sa lahat ng bagay sa kanilang probinsya, ang kapangyarihang pumatay sa kanyang ama. Nang sa wakas, ay huminto ang tricycle sa harap ng isang dambuhalang tarangkahan na gawa sa itim na bakal. Kinailangan ni Mia na pigilan ang kanyang hininga. Ang mga letrang na masalimuot ang disenyo ay tila mga ahas na nakaukit sa gitna. Sa likod nito, isang mahabang daan na nababakuran ng mga matatandang puno ng akasya. Ang naghihintay na kanilang mga sanga ay tila mga kamay na nagbabantang sunggaban ng sinumang maglakas, loob na pumasok. Hanggang diso, na lang ako, inen, sabi ng shopper, baka sa boses nito ang pag-ihingat, na parabang ang pagtapak sa lupain ng mga Hidalgo ay isang kasalanan. Pumaba si Mia, bitbit ang kanyang luma, at halos masirang bag. Sa bawat hakbang niya sa malagranilyang daanan, naramdaman niya ang titig ng mansyon sa dulo, isang puting halimaw na may mga bintanang salamin na kumikinang na parang libong matang mapanghusga. 3 palapag ito, bawat sulok ay isinisigaw ang yaman at kapangyarihang kayang bumili ng lahat, pati na ng katahimikan at hustisya. Isang unipormadong gwardiya ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Hindi man lang siya tinitingnan sa mata. Sa loob, ang lamig ng aircon ay biglang yumakap sa kanya, kasabay ng nakasisilaw na kindam ng marumol na sahig at ng amoy ng mamahaling floor, wax, at mga sariwang bulaklak. Isang babaeng may edad na nakasuot ng uniforme ng isang mayordoma ang sumalubong sa kanya. Ikaw ba si Mia? Tanong nito sa malamig na tono. Opo. Sagot ni Mia. Pinapanatiling magalang ang kanyang boses. Sumunod ka. Hinihintay ka ni Doña Consuelo. Dinala siya sa isang malawak na sala, kung saan ang mga kasangkapan ay mukhang mas matanda at mas mahal pa kaysa sa buong baryo nila. At doon, sa isang silang tila trono na inukit mula sa Nara, nakaupo ang reyna ng impyernong ito. Si Doña Consuelo Hidalgo ay nasa mga huling taon ng kanyang ika-60 na dekada, ngunit ang tindig niya ay matikas pa rin. Nakasuot siya ng isang eleganteng bestidang sutla, at ang kanyang leeg at mga daliri ay puno ng mga alahas na kumikinang sa liwanag mula sa ara niyang kristal sa itaas. Ngunit ang tunay na nagpapakilala sa kanya ay ang kanyang mga mata, malamig, mapanuri, at walang bahid ng anumang kabutihan. Tiningnan siya ni Doña Consuelo mula ulo hanggang paa, na parabang si Mia ay isang insektong dapat durugin. Ikaw pala ang bagong katulong, sabi ng matandang babae. Ang bawat salita ay may bahid ng paghamak. Anak ng isang mangingisda, hindi ba? Nagnitngit ang mga ngipin ni Mia, ngunit pinilit niyang kontrolin ang sarili. Opo, senyora. Siguraduhin mong alam mo ang iyong lugar dito. Sa pamamahay na ito, hindi kami nagbibigay ng pangalawang pagkakataon para sa mga pagkakamali. Ang mga kamay mo, malinis ba yan? Ayokong makakita ng dumi ng mahirap sa aking mga gamit. Kumuyo mang kamaon ni Mia sa kanyang tagiliran. Para sa'yo ito. Ay, bulong niya sa kanyang isip. Titiisin ko ang lahat para mabigyan ka ng hustisya.
Wag po, senyora. Naiintindihan ko po. Mabuti. Lourdes, tawag ng Donya. Isang babaeng mas matanda pa kay Donya Consuelo na may mga guhit na ng pagod at kalungkutan sa mukha ang lumap. Ang kanyang uniforme ay simple, malinis, at ang kanyang mga mata ay may taglay na kakaibang awa. Nang tumingin ito kay Mia, ihatid mo siya sa kwarto ng mga katulong. Turuan mo siya ng mga dapat niyang gawin at siguraduhin mong nauunawaan niya ang mga patakaran. Mas susunod po, Donya, sagot ng babaeng tinawag na Lourdes. Habang sumusunod si Mia kay Lourdes papalayo sa sala, naramdaman niya ang malamig na titig ni Donya Consuelo na nakatutok sa kanyang likuran. Isang titig na nangangakong gagawing miserable ang bawat araw niya sa hasyenda. Ang kwarto ng mga katulong ay nasa likurang bahagi ng mansyon, maliit, masikip, at mainit, isang mundong malayo sa karangyaan sa harap. Habang ihinaayos ni Mia ang kanyang iilang gamit sa isang maliit na aparador, nagsalita si Lourdes sa mahinang boses. Nakita ko ang suot mong kwintas. Sabi nito, tumutukoy sa maliit na kabibe na nakasabit sa leeg ni Mia. Ganyan din ang laging suot ni Tomas. Napahinto si Mia. Si Tomas, ang kanyang ama. Kilala niyo po ang tatay ko. Nakita ni Mia ang pagbabago sa mga mata ni Lourdes, isang kisilap ng pagkilala na agad ding sinundan ng takot. Mabilis itong umiling. Ang ibig kong sabihin, marami akong kilalang mangingisda na may ganyang hilig. Pagpasensyahan mo na ako. Ngunit alam ni Mia na nagsisinungaling ito. Alam niyang may alam si Lourdes. Bago pa man siya makapagtanong muli, isang malakas na boses ng lalaki ang umalingaw sa pasilyo. Lourdes, nasaan ang merienda ko? Kanina pa ako naghihintay. Pumasok sa pasilyo si Leo Hidalgo, ang iisang anak ni Don Eduardo. Mga 20 anyos, pa lamang ito, may mapagmataas na tindig at nakasuot ng mga damit na halatang mamahalin. Ang mukha niya ay guwapo sana, kung hindi lang dahil sa aroganteng ngisi sa kanyang mga labi. Hindi niya pinansin si Lourdes. Ang kanyang mga mata ay dumiretso kay Mia. Tinitingnan nito na parabang isang bagong laruan na paglilibangan. Naglalakad siya, papasok, nang bigla niyang sinadyang ibangga ang kanyang balikat kay Mia. Aray, naing ni Mia. Muntik nang matumba. Hoy, tumingin ka nga sa dinadaanan mo, utusan, sigaw ni Leo. Kahit halata namang siya ang may kasalanan. Hinaplos niya ang kanyang braso, na parabang nadumihan nito. Siguraduhin mong sa susunod, kapag dadaan ang isang hidalgo, lumilihis ka ng landas. Naiintindihan mo. Ang mga katulad ninyo ay dapat nananatili sa anino. Walang salitang lumabas sa bibig ni Mia. Tinitigan niya lang si Leo at sa isang saglit, ang apoy sa kanyang dibdib ay nakita sa kanyang mga mata. Nakita ito ni Leo at, imbes na matakot, mas lalo pa siyang ngumisit. Aba, matapang ka pala, sabi nito. Tingnan natin kung hanggang saan yang tapang mo. Pagkatapos ay tinalikuran niya si Mia at bumaling kay Lourdes. Yung merienda ko. Na yun na. At umalis itong parang hari. Naiwan si Mia na nanginginig sa galit. Bawat hibla ng kanyang katawan ay gustong sumigaw, manlaban, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ito ang tamang panahon. Nang gabing iyon, habang ang buong mansyon ay tahimik na, at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig sa labas, may kumatok ng marahan sa pinto ni Mia. Si Lourdes. May iniabot itong isang luma at kinakalawang na susi sa nanginginig na kamay ni Mia. Ano po ito? Tanong ni Mia. Tumingin si Lourdes sa paligid, tila natatakot na may makarinig.
Sa pamamahay na ito, ang mga pader ay may tainga, bulong nito. Ang susing yan, aari yan ng hardinero na huling nagtanong tungkol sa mga kemikal na itinatapon sa ilog. Isang araw, bigla na lang siyang hindi na bumalik. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Hindi ko alam kung anong binabalak mo, bata ka. Dagdag ni Lourdes, ang kanyang mga mata ay puno ng aalala. Pero iingat ka. Ang impyernong pinasok mo ay mas malalim kaysa sa inaakala mo. Pagkasabi niyan, mabilis na umalis si Lourdes. Iniwan si Mia sa dilin. Hawak ang malamig na bakal ng susi. Isang susi na maaaring magbukas ng pinto patungo sa katotohanan o patungo sa kanyang sariling kamatayan. Ang katahimikan sa Hacienda Hidalgo kapag gabi ay hindi nakapagpapanatag. Ito ay isang katahimikang may bigat, puno ng mga hindi sinasabing lihin at mga moto ng nakaraan. Para kay Mia, nagising sa kanyang maliit na kwarto, ang bawat huni ng kulisap sa labas ay tila isang mabala at ang bawat alit ng sahig mula sa itaas ay parang mga yabag ng panganib. Hawak niya sa kanyang palad ang kinakalawang na susi mula kay Lourdes. Malamig ito sa kanyang balat, isang piraso ng bakal na may bigat ng mga kuwentong hindi kailanman na isinawalat. Ito ang susi ng hardinerong naglaho. Ito na maralang unang hakbang niya patungo sa katarungan o sa kapahamakan. Naghintay siya hanggang sa maramdaman niyang tulog na ang buong mansyon hanggang sa ang tanging ilaw na lamang ay ang buwang sumisilip sa siwang ng kanyang binta. Dahan siyang bumangon. Sa bawat galaw, pinakikiramdaman niya ang paligid. Pinitbit niya ang isang mumurahing cellphone na binili niya para lamang sa misyong ito. Gamit ang dilin bilang kanyang kakampi, maingat siyang lumabas sa pasilyo ng mga katulong. Ang target niya, ang lumang opisina sa silong. Ang lugar na, ayon, kay Lourdes, ay halos hindi na ginagamit ni Don Eduardo simula nang ipagawa nito ang bago at mas modernong tanggapan sa ikalawang palapag. Ang pinto ng lumang opisina ay gawa sa mabigat na kahoy at natatabingan ng sapot ng gagamba. Nanginginig ang kamay ni Mia habang isinusuksok niya ang susi sa seradura. Isang marahang pihit, isang mahinang click at bumukas ito. Ang amoy sa loob ay pinaghalong alikabok, lumang papel, at isang bahid ng kemikal na pamilyar sa kanyang mula sa mga laboratorio sa kolehiyo. Pinasagahan niya ng tininang silid, mga nakatabak na folder, mga lumang libro ng accounts, at isang makapal na ledger sa ibabaw ng mesa. Dito itinatago ng mga Hidalgo ang kanilang mga unang kasalanan. Pinuksan niya ang flashlight ng kanyang cellphone at sinimulang suriin ang mga dokumento, mga resibo, mga shipping manifest, mga purchase order. Sa una, mukha lang silang mga ordinaryong papeles ang negosyo. Ngunit napansin ni Mia ang isang paulit na pattern, mga order para sa agricultural fertilizers sa dami na hindi kapanipaniwala para sa isang plantasyon ng tubo mula sa mga kumpanyang wala man lang rehistradong opisina. Kinunan niya ng litrato ang bawat pahina. Ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat pag-click ng kamera. Ito na ang simula ng ebidensya. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa kanilang mga gawain, nagkaroon ng pagkakataon si Mia na magtungo sa bayan. Sa isang maliit na internet cafe, gumawa siya ng isang anonymous na email account. Ipinadala niya ang mga litrato sa isang address na matagal na niyang kabisado, Agila ang Bayan at Proton Mail. Ito ang email ni Daniel Reyes, isang investigative
journalist, nakilala sa kanyang katapangan sa pagbubunyag ng mga katiwalian ng mga makapangyarihan. Wala siyang inilagay na pangalan. Ang tanging mensahe niya ay, ito po ay basura mula sa Hacienda Hidalgo. Marami po pong nakatago. Sa kanyang pagbabalik sa hacienda, nasaksihan ni Mia ang isang eksenang hindi niya malilimutan. Sa hardin, si Don Eduardo, nakasuot ng puting linen at may hawak na tabako, ay galit na sinisigawan ang isang matandang hardinero. Ilang taon ka nang nagtatrabaho dito, Mang Kiko? 50 taon po. At sa 50 taon na yan, hindi mo pa rin alam na ang buganbilyang yan ay mas mahalaga pa sa buhay mo. Sigaw ng Don, itinuturo ang isang sanga ng halaman na aksidenteng naputol ng hardinero. Patawad po, Don Eduardo. Hindi ko po sinasadya. Naninginig na sabi ni Mang Kiko, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Hindi sinasadya. Tumawa si Don Eduardo, isang tawang walang kagalakan. Ang kapabayaan ay isang kasalanan. Sa hacienda ko, ang kasalanan ay may kaparusahan. Simula ngayon, tanggal ka na. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa pamamahay ko. Basura, alisin mo yan sa paningin ko. 2 guwardiya ang walang awang kumalagtad kay Mang Kiko, papalabas habang ito'y umiiyak at nagmamakaawa. Napanood ni Mia ang lahat mula sa bintana ng kusina. Naramdaman niya ang kahihiyan at sakit na dinanas ng matanda. Sa isang iglap, hindi na lang ito tungkol sa kanyang ama. Tungkol na ito sa lahat ng taong inapakan at nyurakan ng mga hidalgo. Kinagabihan, hindi mapakalisin niya. Pakiramdam niya ay may kulang pa sa mga dokumentong nakuha niya. May isang bagay sa lumang ledger na hindi niya nakita. Sa kabila ng panganib, nagpasya siyang bumalik sa lumang opisina. Muli, sa ilalim ng lambong ng gabi, tinahak niya ang pamilyar na daan. Ngunit sa pagkakataong ito, habang nasa loob siya at sinusuri ang ledger, nakarinig siya ng mga yabag, mabibigat, may awtoridad, na papalapit sa pasilyo. Nanamlay ang buong katawan ni Mia. Ang mga yabag ay huminto sa tapat ng pinto. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa isang iglap ng panik, wala siyang ibang nagawa, kundi ang magtago sa ilalim ng mabigat na lamesa. Yakap ang kanyang cellphone. Pumukas ang pinto. Ang mamahaling sapatos, nakatad ni Don Eduardo ang una niyang nakita. Pumasok ito sa silid at ang amoy ng kanyang tabako ay pumuno sa hangin. Hindi binuksan ng Don ang ilaw. Tila may hinahanap ito sa diin. Narinig ni Mia ang pagbukas ng isang drawer sa mesa, ilang pulgada lang mula sa kanyang mukha. Isang malutong na mura ang narinig niya mula sa Don. Nasaan na ang listahang yon? Pulong nito sa sarili. Halos hindi humihinga si Mia sa ilalim ng mesa. Isang maling galaw, isang mahinang ubo, at katapusan na niya. Pagkatapos ng tila walang hanggang paghahanap, padabog na isinara ni Don Eduardo ang drawer. Ang malakas na tunog ay nagpatalon sa puso ni Mia. Puwisit, muling mura ng Don bago ito tumalikod at tuluyang lumabas ng silid. Isinasara ang pinto sa likuran nito. Nahiwan si niya sa dilim, naninginig, pinagpapawisan ng malamig. Hindi niya namalayan na kanina pa pala niya pinipigilan ang kanyang pag-iyak. Ang panganib ay mas totoo kaysa sa inaakala niya. Nang makabalik siya sa kanyang kwarto, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang binubuksan ng kanyang cellphone, delete ang mga litrato. Ngunit isang notifikasyon ang nagpahinto sa kanya. Isang bagong email mula sa Agilang Bayan at Proton Mail. Cam.
Pinuksan niya ito. Ang mensahe ay maikli, ngunit direkta. Magandang panimula ito. Ngunit ang mga ito ay madaling itanggi ng abogado. Kailangan ko ng ebidensyang hindi maikakaila, isang bagay na direktang uugnay kay Don Eduardo Sacrin. Ayon sa aking source, lahat ng pinakamahalagang transaksyon niya ay nakatago sa kanyang personal na kahadinyero sa bago niyang opisina. Kung gusto mong tuluyan siyang mapabagsak, yun ang kailangan nating makuha. Napatingin si Mia sa kawalan. Ang liwanag mula sa cellphone ay naglalaro sa kanyang mukha. Ang bagong opisina. Ang personal na kahadinyero. Naintindihan niya ngayon, upang makuha ang hustisya, hindi sapat na nasa loob lang siya ng hasyenda. Kailangan niyang pasukin ang pinakapuso ng longga ng halinaw. Lumipas ang 2 linggo, na tila mga karayaw na mabagal na tumutusok sa pasensya ni Mia. Ang bawat araw ay isang maingat na sayaw sa pagitan ng pagiging isang masunuring utusan at isang lihim na espya. Ang mga salita ni Daniel ay umukikil sa kanyang isipan, ang personal na kahadinyero. Iyon ang banal na kopitan ng kanyang misyon. Ngunit ang paglapit dito ay halos imposible. Ang bagong opisina ni Don Eduardo sa ikalawang palapag ay ang kanyang kuta. Palagi itong naka-lock at tanging ang Don at ang kanyang pinagkakatiwalang sekretarya ang may susi. Kailangan ni Mia ng isang pagkakataon, isang siwang sa perpektong seguridad ng mansyon. At ang pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang engranding handaan. Magkakaroon ng isang malaking pagdiriwang sa Sabado, anunsyo ni Doña Consuelo isang umaga, habang taalmusal ang pamilya at si Mia ay tahimik na nagsisilbi ng kape. Ipagdiriwang natin ang pagkabanalo ng Hidalgo, meaning sa kontrata sa Palawan. Lahat na mahahalagang tao sa politika at negosyo ay darating. Ang puso ni Mia ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Isang malaking party. Ibig sabihin, magiging abala ang lahat. Ang atensyon ng mga guwardsya ay mahahati. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Habang papalapit ang araw ng handaan, ang buong hasyenda ay nagkagulo. Dumating ang mga party planner, mga caterer, at mga taga-disenyo ng bulaklak. Ang bawat sulok ng mansyon ay pinakintab hanggang sa manalamin ito. Ang stairs ay ramdam sa hangin, at ang init ng ulo ng mga hidalgo ay mas matindi pa kaysa dati. Si Doña Consuelo ang pinakamasama sa lahat. Bawat maliit na bagay ay kanyang pinupuna. Bawat kilos ng mga katulong ay kanyang binabantayan. Isang araw, nakita niyang nagpupuna si Mia ng isang mamahaling florera. Dahan-dahan, babae, sigaw nito, nang halos ikabitaw ni Mia ang hawak. Ang florerang, yan, ay mula pa sa dinastyang Ming. Mas mahal pa yan sa buong angkan mo. Kung yan ay mabasag, ibabaon kita sa lupa kasama ng mga piraso niyan, na patungo na lang si Mia. Ngunit sa loob niya, ang bawat insulto ay nagiging gatong sa apoy ng kanyang determinasyon. Sa mismong araw ng handaan, ang hasyenda ay tila naging isang palasyo mula sa isang pelikula. Ang mga ilaw mula sa mga aranya ay kumikinang. Ang mga mesa ay puno ng pagkain at ng mahaling alak at isang string quartet ang tumutugtog ng malamyos na musika sa hardin. Ang mga bisita ay nagsimulang dumating, mga lalaking nakabarong at mga babaeng nakaliganting bestida. Ang kanilang mga alahas ay nakikipagkumpetensya sa kislap ang mga bituin. Bawat isa sa kanila ay may peking ngiti, nagpapalitan ng mga papuri habang sa likod ay unahan sa kapangyarihan. Bago magsimula ang salo, tinawag si Mia ni Doña Consuelo,
Ikaw. Utos nito, ikaw ang mag-aasikaso sa lamesa ng pamilya. Walang ibang hahawak ng aning mga pagkain at inumin, kundi ikaw. Maliwanag. Napatigil si Mia. Bahagi ng kanyang plano ay ang mawala sa gitna ng kaguluhan. Hindi ang mapako sa isang lugar kung saan lahat ng mata ay nasa kanya. Pero, senyora, wala ng pero. Gawin mo ang sinabi ko. Habang papunta si Mia sa kusina, sinalubong siya ni Lourdes. Nakita mo ba? Pulong ng matanda. Sinadya niya yon para hindi ka makaalis sa paningin niya. Tumango si Mia, nararamdaman ang pagbigat ng sitwasyon. Tumating si Aya, ang maganda at sopistikadang kasintahan ni Leo na nakasuot ng isang makinang na pulang besida. Iba ang aura ng dalaga, hindi tulad ng dati na laging nakangiti. Ngayon ay may bakas ng pagkayamot sa kanyang mukha habang pilit siyang inaakbayan ni Leo sa harap ng mga bisita. Narinig ni Mia ang pagtatalo ng dalawa sa isang sulok malapit sa kusina. Leo, bitawan mo nga ako. Nakakahiya sa mga tao, inis na sabi ni Aya. Ano bang problema mo? Ipinagmamalaki lang naman kita. Sagot ni Leo, halatang nakainom na. Ang problema ko ay yang uugali mo. Platuhin mo naman ako na parang tao, hindi parang tropeo. Ang gabi ay lumalin. Ang plano ni Mia na makalusot ay tila naglalaho. Nakatayo siya malapit sa mesa ng mga hidalgo. Pinapanood silang tumawa at magsaya habang siya ay naghihintay ng himala. Tiningnan niya ang ingrandeng hagdanan na papunta sa ikalawang palapag. Ang opisina. Ang kahadiyero. Napakalapit ngunit parang imposibleng maabot. Habang nagdadala siya ng isang tray ng champagne, sinadya siyang banggain ng isa sa mga mayabang na kaibigan ni Leo. Natapon ang laman ng mga kopita sa sahig. Ano ba? Anga ka ba? Sigaw ng lalaki. Patawad po, sabi ni Mia habang mabilis na lumuhod para punasan ng sahig. Anga talaga, gatong ni Leo, na tumatawa kasama ng kanyang mga kaibigan. Si Doña Consuelo, na nakaupo sa kanyang trono, ay tiningnan si Mia na may ngisi ng tagumpay. Wala ka talagang silbi, kahit kailan. Isang kahihiyan. Ramdam ni Mia ang mga mata ng lahat ng bisita sa kanya, mga matang mapanghusga. Ramdam niya ang init ng kanyang mga pisngi, ngunit pinigilan niya ang kanyang mga luha. Itinuon niya ang kanyang isip sa kanyang misyon. Nang siya ay patayo na, palihim siyang lumapit kay Lourdes na aayos ng mga kublertos sa kabilang mesa. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, walang nakapansin sa kanila. Hindi ko po magagawa, halos pabulong na sabi ni Mia. Ang kanyang boses ay puno ng kabiguan. Pantay, sarado po ako. Tiningnan siya ni Lourdes, ang mga mata nito ay puno ng unawa. Sa ilalim ng mantel ng mesa, may iniabot itong isang pirasong papel na nakatupi. Narinig ko kaninang umaga nang binuksan ni Don ng bulong ni Lourdes. Hindi ko alam kung para saan, pero sana makatulong. Mabilis na kinuha ni Mia ang papel at itinago sa kanyang bulsa. Maya pa, isang malaking kaguluhan ang nangyari sa may hardin. Ang isa sa mga bisitang lasing ay nahulog sa fountain. Ang atensyon ng lahat, pati na ng mga gwardya, ay napunta doon. Ito na ang siwang na hinihintay niya. Lourdes, sabi ni Mia, kailangan ko ng 10 minuto. Hindi nagsalita si Lourdes.
Tumango lang ito, isang tango na nagsasabing, "Sige, ako ang bahala." Bago pa man siya makaalis, hinawakan ni Lourdes ang kanyang braso. "Hihinat ka, anak." Bulong nito. Ang boses pinanginginig. "Ngayong gabi, may kutob akong hindi maganda." Ang babala ni Lourdes ay tumatak sa isip ni Mia, ngunit wala nang atasan. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang lahat ay nakatingin sa lasing na bisita, tahimik na umakyat si Mia sa inglanding hagdanan. Ang kanyang puso ay kumakabog na tila isang tambol na nagbabadyang digmaan. Ang bawat hakbang niya sa malambot na alpombra ay isang hakbang palapit sa katotohan. Ang tugtog ng string quartet at ang halakhakan ng mga bisita ay unting humihina habang paakyat si Mia sa hagdanan. Sa bawat baitang ang bigat ng kanyang misyon ay lalong dumadagan sa kanyang mga balikat. Ang pasilyo sa ikalawang palapag ay tahimik at maluwag, isang santuaryo mula sa kaguluhan sa ibaba. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso. Nakatayo sa dulo ng pasilyo ang isang pinto na gawa sa maitim na kahoy ng kamagong. Ito ang lagusan patungo sa pugad ng ahas. Walang gwardiya. Kaya nang inaasahan, ang atensyon ng lahat ay nasa party. Huminga siya ng malalim at dahang pinihit ang seradura. Hindi ito naka-lock. Nagmamadali si Don Edgardo kanina para sa party. Naisip ni Mia. Isang maliit na biyaya sa gitna ng panganib. Pumasok siya at maingat na isinara ang pinto sa likuran niya. Ang opisina ay ang sagdi-sali ng kapangyarihan ni Don Eduardo. Isang malaking mesa na gawa sa nara, mga pader na puno ng mga libro ng batas at negosyo, at isang bintanang salamin na tanaw ang buong hasyenda. Sa isang sulok, sa likod ng isang painting ng isang matandang hidalgo, naroon ang kanyang target, isang kulay abong kahadiyero na nakabaon sa pader. Kinuha niya ang kapirasong papel mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuklat ito. Nakasulat dito ang isang serye ng mga numero. Ang kombinasyon. Lumuhod si Mia sa harap ng kahadiyero. Dahan niyang pinihit ang dial. Pakanan, pakaliwa, pakanan muli, alinsunod sa mga numerong ibinigay ni Lourdes. Sa huling pihit, isang mahinang click ang kanyang narinig. Pumukas ito. Ang kanyang hininga ay halos mapatid. Sa loob, nakasalansan ng mga folder na may iba't ibang label, Bredes Dinner, Payroll, Local Gov, Offshore, Accounts at sa ilalim ng lahat, isang manipis na brown na envelope na may sulat. Kamay na pangalan, Tomas Reyes, Final Report. Ang ama niya. Nanginginig niyang kinuha ang envelope. Sa loob, isang opisyal na police report na nagsasabing ang pagkamatay ng kanyang ama ay isang aksidente, pagkalunod dahil sa biglaang paglakas ng alon. Ngunit sa likod nito, may nakasuksok na isa pang papel, isang hindi opisyal na ulat mula sa isang pribadong investigador. Akasaad dito ang katotohanan, si Tomas Reyes ay binubog, ang namamatay, at itinapon sa dagat. Nakalista rin ang mga pangalan ng 2 tauhan ni Don Eduardo na siyang gumawa ng krimen at ang halagang ibinayad sa kanila para sa kanilang serbisyo. Tumilim ang paningin ni Mia. Ang galit ay umakyat mula sa kanyang sikmura, isang mapait at mainit na apoy na gustong sumabog. Kinunan niya ng litrato ang lahat, gamit ang kanyang cellphone, ang bawat pahina ng mga folder, ang bawat detalye sa ulat tungkol sa kanyang ama. Ito na ang ebidensyang hindi maikakaila. Nang matapos siya, mainat niyang ibinalik ang lahat
sa loob ng kaha. Isinara ito at ibinalik ang painting sa dati nitong pwesto. Handa na siyang umalis, ang biglang bumukas ang pinto. Si Leo Hidalgo, kasama ang dalawa niyang kaibigan, ang nakatayo roon, may mapang, asal na ngisi sa kanilang mga labi. Tingnan niyong nga naman ang nahuli natin, sabi ni Leo. Ang kanyang mga mata ay naglalaro sa takot na biglang lumitaw sa mukha ni Mia. Isang daga na gumagapang sa dilim. Paano? Nauutal na tanong ni Mia. Iyong kaibigan kong bumangga sa'yo kanina, ngunit si Leo. Sinadya ko yun para malagyan ng maliit na tracking device ang uniforme mo. Kanina pa kita pinapanood sa cellphone ko. Naghihintay lang ako ng tamang tiempo. Lumapit si Leo at walang awang inagawang cellphone mula sa kamay ni Mia. Tiningnan niya ang mga litratong kinuha nito. Wow! Ang sipag mo namang magnakaw ng impormasyon. Ano to? Ipapadala mo sa mga reporter. Sa likuran ni Leo, lumitaw ang isang anino na mas nakakatakot pa, si Doña Consuelo. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay aapoy sa gali. Sinasabi ko na nga ba? Sabi ng matandang babae sa malamig na tinig. Mula pa lang noong una kitang makita, alam kong may dala kang kamalasan. Isang espiya. Isang ahas na pinapasok natin sa ating pamamahay. Biglang sumigaw si Doña Consuelo, isang sigaw na dinisenyo para marinig ng lahat sa ibaba. Magnanakaw, may magnanakaw dito. Hinawakan ng dalawang kaibigan ni Leo ang mga braso ni Mia. Nagpumiglas siya, ngunit mas malakas sila. Kinalagkad nila siya palabas ng opisina, pababa sa enlanding hagdanan. Ang musika ay tumigil. Ang lahat ng bisita ay napalingon sa kanila. Ang atensyon ng buong party ay nasa kanila na ngayon. Tingnan ninyo, sigaw ni Doña Consuelo. Itinaas ang kamay ni Aya na may suot na mamahaling pulseras na diamante. Ang pulseras na ito ay nawawala kanina pa at nahuli namin ang babaeng ito na pumasok sa opisina ng anak ko para magnakaw. Biglang hinablad ni Leo ang pulseras mula sa braso ni Aya at ipinakita sa lahat. Tito, ito ang kinukuha niya. Hindi totoo yan. Sigaw ni Mia, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa bulungan ng mga bisita. Si Aya ay nakatayo roon, gulat na gulat, at hindi makapagsalita. Kinalagkad nila si Mia sa gitna ng bulwagan. Ang kahihiyan ay parang isang mabigat na kumot na bumalot sa kanya. Nakikita niya ang mga mukha ng mga bisita, mga mukha ng panghuhusga, ang pagkamausisa, at ng kasiyahan sa panonood ng isang palabas. Dumating si Don Eduardo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kontroladong galit. Tiningnan niya si Mia na parabang ito ang pinakamababang uri ng nilalang sa mundo. Hindi lang siya isang magnanakaw, ama. Sabi ni Leo, iwinawagay-way ang cellphone ni Mia. Isa siyang espiya. Kinukunan niya ng litrato ang mga pribadong dokumento natin. Ang ekspresyon ni Don Eduardo ay nagbago mula sa galit patungo sa isang bagay na mas madilim. Kinuha niya ang cellphone, tiningnan ang mga litrato, at pagkatapos ay tiningnan si Mia. Sa isang saglit, nakita ni Mia ang kislap ng takot sa mga mata ng Don bago ito napalitan ng purong pagkasuklam. Hinawakan ni Don Eduardo ang braso ni Mia nang napakahigpit. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa balat nito. Panahon na, sabi ng Don sa isang boses na nagpatindig ng balahibo ng lahat para turuan ang mga hamak na lupa kung saan sila lulugar. At sinimulan niyang kalagarin si Mia, hindi papunta sa tarangkahan, kundi papunta sa likod, bahay, patungo sa direksyon ng malawak at nakakakilabot na swimming pool. Ang hangin sa labas ay malagkit at mainit. Ngunit para kay Mia,
na kinaladkad ni Don Eduardo. Ang gabi ay biglang nanlamig. Ang bawat hakbang sa makintab na baldo sa patungo sa pool area ay isang hakbang palapit sa isang bangungot na nagkakaroon ng anyo. Ang mga bulungan at halakhakan ng mga bisita ay sumusunod sa kanila. Isang koro ng mga demonyong sabik sa isang madugong palabas. Ang pool ng mga hidalgo ay hindi isang ordinaryong swimming pool. Ito ay isang obra maestra ng karanyaan at kalupitan. Napapalibutan ito ng mga pader na gawa sa makapal at pinatibay na salamin sa 3 panig na ginagawa itong isang dambuhalang akwaryong. At sa loob, sa ilalim ng asul na ilaw, ay ang koleksyon ni Don Eduardo, mga nilalang, dagat na kinuha mula sa mga protektadong santuaryo. Hindi mga piranha na galing sa ibang bansa, kundi mga katutubong mandaragit mula sa sariling karagatan ng Pilipinas. Isang kawan ng matatalim na moray eel na may mga batik na balat at sa mabuhanging ilalin, mga nakatagong stonefish bato, ang pinakamakamandag na isda sa mundo. Ito ang kanyang trophy room, ang simbolo ng kanyang kapangyarihan laban sa kalikasan. Nang marating nila ang gilid ng pool, binitiwan ni Don Eduardo si Mia ng may puwersa, dahilan upang mapaluhod ito sa sahig. Tumayo ang Don sa kanyang harapan. Ang anino nito ay tila isang dambuhalang halimaw sa ilalim ng mga ilaw ng hardin. Mga ginangba't Ginoo. Anunsyo ni Don Eduardo, ang kanyang boses ay umalingaw sa buong paligid, sapat na malakas para marinig ng lahat. Ang babaeng ito ay hindi lamang isang magnanakaw. Isa siyang ahas na pumasok sa aking pamamahay upang sirain ang pangalan ng aking pamilya. Isang espiya na binayaran ng aming mga kaaway. Isang kolektibong paghinya ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita, bagamat marami sa kanila ay may mga ngiti ng pananabik sa kanilang mga labi. Ang kanilang mga cellphone ay nakataas na, handa na i-record ang bawat sandali. Hindi yan totoo, sigaw ni Mia. Sinusubukang tumayo. Ngunit isang gwardya ang mabilis na pumigil sa kanya. At para sa mga taong walang utang na loob at kumakalaban sa mga hidalgo, pagpapatuloy ng Don, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Mayroon lamang isang uri ng parusa. Itinuro niya ang asul na tubig kung saan ang mga igat ay mabagal na gumagalaw. Ang kanilang mga bibig ay bumubukas at sumasara. Ipinapakita ang mga ngiping tila bubob. Inilagay niya ang kanyang sarili sa tubig na may mga pating, sabi ng Don sa isang metaphorical na paraan. Kaya hayaan natin ang mga alaga ko ang magturo sa kanya ng leksyon. Hinawakan niya ang buhok ni Mia at pilit na itinaas ang kanyang ulo upang magtama ang kanilang mga mata. Ano ang huli mong salita? Espya? Tinitigan ni Mia si Don Eduardo. Hindi nang may takot, kundi lang may purong galit at determinasyon. Ang lahat ng sakit, lahat ng aapi, lahat ng luha, para sa kanyang ama, lahat ay nagtipon sa isang matapang na titig. Magsisisi ka rito, sabi niya sa isang boses na puno ng conviction, isang boses na nangangako ng paghihiganti. Isang malakas na tawa ang kumawala mula sa bibig ni Don Eduardo. Isang tawang sinabayan ng mga bisita. Para sa kanila, ito ang kasukdulan ng kanilang gabi, isang aliwan na mas kapanapanabik kaysa sa anumang pelikula. At pagkatapos, sa isang malupit na galaw, itinulak niya si Mia. Ang katawan ni Mia ay tumama sa tubig na may malakas na tunog. Ang lamig ay parang mga karayom na tumusok sa kanyang balat. Ang bigat ng kanyang basang uniforme ay humihila sa kanya bababa. Sa ilalim ng tubig, iminulat niya ang kanyang mga mata
Nakita niya sila, ang mga igat na lumalangoy palapit. Mausi sa biglaang gulo, at ang mga anino ng mga bato sa ilalim, hindi gumagalaw, naghihintay. Kaya nang inaasahan, ang kanyang mga taon ng pag-aaral sa marine biology ay biglang bumalik. Ang mga moray eel ay hindi agresibo, maliban kung sila'y makaramdam ng manta, sabi ng boss at ng kanyang propesor sa kanyang isipan. Inaatake nila ang biglaang paggalaw. Kaya't, sa kabila ng sigaw ng kanyang baga na nangangailangan ng hangin, sa kabila ng bawat hibla ng kanyang kalamnan na gustong magpumiglas at lumangoy paakyat, pinilit ni Mia ang kanyang sarili na manatiling hindi gumagalaw. Hinayaan niyang dahang lumubog ang kanyang katawan, na parang isang dahon na nahulog sa tubig. Sa itaas, ang mga tunog ay malabo, ngunit naririnig pa rin ang tawa ni Don Eduardo, ang sigawan ng mga bisita. Ang mga igat ay lumalangoy sa paligid niya. Ang kanilang mga katawan ay dumadaos-dos sa tubig, ngunit hindi sila umaatake. Ang kanyang katahimikan ay nakalilito sa kanila. Ngunit alam ni Mia na hindi ito magtatagal. Ang kanyang oxygen ay nauubos na. At alam din niya na si Don Eduardo ay hindi makukontento sa panonood lang. Biglang may mga bagay na nagsimulang bumagsak sa tubig malapit sa kanya, mga piraso ng yelo, mga hiwa ng lemon, isang tinidor. Mula sa itaas, si Don Eduardo at si Leo ay naghahagis ng mga bagay mula sa lamesa. Sinusubukang pukawin ang mga nilalang sa ilalim. Kainin niyo na. Ano pang hinihintay ninyo, mga walang silbing hayop? Sigaw ni Don Eduardo. Ang gulo sa tubig ay nagpa-alerto sa mga igat. Nagsimula silang gumalaw ng mas mabilis, mas agresibo. Isa sa kanila ang mabilis na lumapit at sinubukang kagatin ang kanyang braso. Mabilis na naiwasan ito ni Mia, ngunit ang paggalaw na yun ay isang pagkakamali. Nakita ito ng iba, at pagkatapos, naramdaman niya ito, isang matalin, nakapapasong sakit sa kanyang binti. Nakatapak siya sa isang bagay, isang bato-bato. Sa kabutihang palad, ang suot niyang sapatos na guma ay sapat na makapal upang pigilan ang tinik nito na tumagos ng malalim. Ngunit naramdaman niya ang dulo nito na bumaon sa gilid ng kanyang sakong. Isang maliit na bula ng dugo ang kumalat mula sa kanyang paa, isang pulang bulaklak na namumukadkad sa aso na tubig. Yun lang ang kailangan ng mga igat. Ang amoy ng dugo. Ang kanilang pag-aalinlangan ay nawala. Sa isang iglap, ang kawalay sabay na humarap sa kanya, ang kanilang mga bibig ay nakabukas. Ang laro ay tapos na. Ang panganggaso ay nagsimula na. Ang amoy ng dugo sa tubig parang isang kampanang gumising sa pinakaprimitibong instinct ng mga mandaragit. Ang mga igat ay sabay na sumugod patungo kay Mia, isang kulay abo, at batit-batik na alon ng mga pangil. Mayroon lang siyang ilang segundo. Ang isip niya ay kumilos ng mas mabilis pa, kaysa sa takot. Distraksyon. Kailangan ko ng distraksyon. Sa huling natitirang hangin sa kanyang baga, mabilis niyang hinubad ang kanyang natitirang sapatos, ang sapatos na may maliit na butas mula sa tinik ng bato. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at ibinato ito ng malakas patungo sa kabilang dulo ng pool. Sa malalim na bahagi kung saan pinakakitang-kita ang mga ito sa likod ng salamin. Ang sapatos ay lumikha ng biglaang paggalaw at inay. Ang epekto ay agaran. Ang kawan ng mga igat na ang mga isip ay nakatuon
na sa panganggaso ay biglang lumiko at sinundan ang mas malikot na target. Nagkumpol sila sa sapatos, nag-aagawan, kinakagatang bumana para bang ito'y laman. Hindi nagsayang ng panahon, si Mia. Habang ang mga igat ay abala, lumangoy siya ng tahimik, ngunit mabilis patungo sa mababaw na bahagi ng pool, sa direksyon ng isang maliit na gusali na nakatago sa mga halamanan, ang silid ng mga makina ng pool. Bawat pagkampay ng kanyang mga braso ay puno ng sakit mula sa kanyang binti at nang aalab na galit sa kanyang dibdib. Nang umahon ang kanyang ulo mula sa tubig, huminga siya ng malalim, isang paghinang puno ng pasasalamat at desperasyon. Ang kanyang mga kamay ay nangangapa sa gilid ng pool. Kaunti na lang at makakaahon na siya. Ngunit isang anino ang biglang tumakip sa kanya, si Don Eduardo. Nakatayo ito sa kanyang itaas, ang mukha ay isang maskara ng purong pagkasuklam, hindi makapaniwala na buhay pa siya. Ang pagkukunwari para sa mga bisita ay wala na. Ito na ang tunay na demonyo. Saan ka pupunta? Sabi nito sa isang mapanganib na bulong. Bago pa man makasagot si Mia, ang mamahaling sapatos, nakatad ng Don ay lumapal ng buong bigat sa kanyang mga daliri na nakakapit sa baldosa. Isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang kamay. Napasigaw si Mia. Ang tunog ay naging mga bula sa ilalim ng tubig habang ang kanyang pagkakahawak ay bumibitaw. Muli siyang nahulog pabalik sa tubig. Hindi ka aahon dito ng buhay, dinig niyang sabi ni Don Eduardo. Diniinan pa ang kanyang sapatos sa kanyang mga daliri. Dinudurog ang mga ito sa gilid ng pool. Akala mo, matalino ka. Akala mo kaya mo akong labanan. Dito ka mamamatay, ngayong gabi, at magmumukha itong isang lunos na aksidente. Itinaas niya ang kanyang paa, at sinipa ang kamay ni Mia papalaw. Muling lumubog si Mia. Ang sakit sa kanyang kamal at binti ay halos magpamanhid sa kanya. Sariwang dugo ngayon ang dumadaloy mula sa kanyang mga daliring nabalian, na lalong nagpaalerto sa mga igat na ngayon ay tapos, nasa sapatos, at muling naghahanap ng kanilang biktina. Ngunit ang ginawa ni Don Eduardo ay isang malaking pagkakamali. Ang kanyang pagnanais na personal na saktan, si Mia ay nagtulak sa kanya na lumapit ng gusto sa gilid ng pool. Sa ilalim ng tubig, habang ang mga igat ay muling papalapit, isang bagay ang nagbago kay Mia. Ang takot ay napalitan ng isang malamig at matalas na galit. Ang alaala ng kanyang ama, ang kahihiyang dinanas niya, ang sakit sa kanyang katawan. Lahat ay nagsama sa isang huling desperadong lakas. Umahon siyang muli, hindi para umakyat, kundi para umatake. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ni Don Eduardo, ang kanyang mabuting kamay ay humawak sa bukong ng Don. Ang gulat ay malinaw na gumuhit sa mukha ni Don Eduardo. Inanik ni Mia ang lahat ng natitira niyang lakas, lahat ng bigat ng kanyang basang katawan, lahat ng galit ng isang anak na naulila, at hinilan niya ito ng buong puwersa. Nawala ng balans si Don Eduardo. Ang kanyang mga braso ay umikot sa hangin, sinusubukang kumapit sa wala. Ang kanyang mga mata ay nalaki sa pagkagulat at takot. Ang kanyang bibig ay bumuka sa isang sigaw na hindi na natuloy. Sa isang malakas na pagbagsak, ang taong nagtayo ng impyernong iyon ay nahulog mismo sa gitna nito. Ang tilansik ng tubig ay umabot hanggang sa mga bisitang nanonood. Nagsigawan sila, hindi na sa tuwa kundi sa purong takot, habang ang
Atensyon ng lahat ay na kay Don Eduardo na nagkakawag sa tubig. Ginamit ni Mia ang pagkakataon. Lumangoy siya patungo sa kabilang panid at sa tulong ng adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat, iniangat niya ang kanyang sarili paahon sa pool, basa, duguan, at naninginig, ngunit buhay. "Tulungan niyo ako!" sigaw ni Don Eduardo mula sa tubig. Ngunit hindi tumigil si Mia. Tumakbo siya, nilalampasan ng mga naguguluhang bisita. Ang kanyang mga paang walang sapinay iiwan ng mga basang bakas sa sahig. Ang kanyang destinasyon, ang silid ng mga makina. "Habulin niyo siya, huwag niyong hayaang makatakas," dinig niyang sigaw ni Leo. Ngunit huli na sila. Nakarating si Mia sa pinto ng silid ng mga makina. Nakalock. Ginamit niya ang isang malaking paso ng halaman sa tabi at ibinagsak ito ng buong lakas sa seradura. Sa ikatlong paghambalos, bumigay ito. Pumasok siya, isinara ang pinto, at hinarangan ito gamit ang isang mabigat na istante ng mga kemikal. Umarap siya sa control panel na kumikinang sa dilim, isang komplikadong sistema ng mga butones at screen. Ito ang puso ng pool. Ito rin ang magiging sandata ng kanyang paghihigandi. Naalala niya ang pagyayabang ni Don Eduardo noong unang araw niya. Ang pool na ito ay may kakayahang lumikha ng isang alimtuyo para sa self-cleaning mode. Hinahanap ng kanyang mga daliring duguan ng mga tamang pindutan, system controls, water circulation, special modes, at nakita niya ito. Vortex clean, maximum power. Sa labas, dinig niyang malalakas na kalabog sa pinto. Sinusubukan itong sirain ng mga guwardiya. Hindi siya at tubili. Pinindot niya ang activation button. Isang malakas na ugong ang nagsimula sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga makina ay nabuhay. Sa labas, ang dating tahimik na tubig ng pool ay nagsimulang umikot. Mabagal sa simula, pagkatapos ay bumibilis, lumilikha ng isang higanting alimtuyo na humihigop sa lahat ang bagay patungo sa gitna. Si Don Eduardo, naabala sa pag-iwas sa mga naguguluhang igat, ay biglang naramdaman ang malakas na paghila ng tubig. Siya, ang kanyang mga alagang mandaragit, at ang lahat ng bagay na inihagis nila sa pool ay nahuli sa isang marahas at umiikot na bangungot. Ang hiyaw niya ng tulong ay napalitan ng hiyaw ng purong takot. Siya na ngayon ang nakakulong. Siya na ngayon ang biktima sa sarili niyang patibong. Ang marangyang handaan ng mga hidalgo ay naging isang tiyetlo ng sindak. Ang mga bisita na kanina lamang ay nadagalak sa isang inaakalang pagpaparusa, ay ngayon napako sa kanilang kinatatayuan. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong takot at hindi makapaniwalang pagkamangha. Ang kanilang mga cellphone na dati nakatutok kay Mia ay ngayon nakatutok sa Panginoon ng hasyenda na nilalamon ng sarili niyang nilikha. Ang alimpuyo sa pulay marahas at walang awa. Ang tubig ay umuugong na parang isang dabuhalang makina, hinihila ang lahat patungo sa gitna kung saan ang puwersa ay pinakamalakas. Si Don Eduardo ay parang isang basahang ipinapaikot-ikot. Ang kanyang mamahaling barong ay punit na nakapulupot sa kanyang katawan. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay ngayon magulo at nakatabing sa kanyang namumutlang mukha. "Pulong! Tulungan ninyo ako!" Ang kanyang sigaw ay halos hindi na marinig dahil sa lakas ng ugong ng tubig. Sinubukan niyang lumangoy palayo, ngunit ang agos ay masyadong malakas. Bawat pagkampay niya ay walang silbi. Ang bawat pagsubok na kumapit sa gilid ay nabibigo habang hinihila siya
pabalik ng alimpuyo. Ang mga igat, lito, at natatakot ay ipinapahikot. Ikot din ng agos. Sa kanilang pagkawala ng kontrol, bumabangga sila sa katawan ni Don Eduardo. Ang kanilang mga bibig, na puno ng matatalin ng ngipin, ay automatikong tumitikom sa anumang bagay na kanilang madadaanan. Isang igat ang bumangga sa kanyang balikat, at isang mabilis na kagat ang binitiwan nito bago muling hilahin ng agos. Isa na kapaninindig, balahibong sigaw ng sakit ang kumawala mula sa bibig ni Don Eduardo. Ang dugo ay muling dumaloy sa tubig, ngunit na iyon, dugo na niya ito. Sa labas ang mga buwardya ay desperadong naghagis ng salbabida, ngunit ito'y nilamon lang din ng alinpuyo at umikot palayo. Si Leo ay sumisigaw sa gilid. Ngunit wala siyang magawa, kundi panoorin ang kanyang ama na nasa bingid ng kamatayan. Sa loob ng silid ng mga makina, nakasandal si Mia, sa pader ang kanyang hininga ay malalim at pagod. Pinanood niya ang lahat, mula sa maliit at maruming bintana. May isang bahagi sa kanya na gustong hayaan na lang siyang mamatay, isang makatarungang wakas para sa isang taong walang puso. Ngunit isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip, ang huling bilin ng kanyang ama, anak. Ang hustisya ay hindi paghihiganti. Ang hustisya ay pagpapanagot sa may kasalanan sa tamang paraan, hindi sa pagiging katulad nila. Alam ni Mia ang dapat niyang gawin. Samantala, sa pool, ang takot sa kamatayan ay tuluyan ng bumalot kay Don Eduardo. Ang lahat ng kanyang pagmamataas, lahat ng kanyang kapangyarihan ay nawala. Ang natira na lamang ay isang taong desperadong mabuhay. Sa pagitan ng kanyang mga pag-ubo at pagsigaw sa gitna ng kanyang pakikipaglaban sa agos, nagsimula siyang magsalita. Sumisigaw ng mga salitang ikinagulat ng lahat. Kasalanan ko ang lahat. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng takot. Ako ang utos na itapon ang mga chemical sa dagat. Ako yon. Ang mga cellphone ng mga bisita ay nakatutok pa rin. Nagre-record. Sinumulan ko ang mga opisyal ng gobyerno, ang mayor, ang mga taga-dinner. Bayad silang lahat para manahimik. Sa bawat ikot niya sa tubig, isa pang lihim ang kanyang isinisiwalat na parabang ang alinpuyo ay hinihigop hindi lang ang kanyang katawan, kundi pati na rin ang lahat ng itim na sikreto ng kanyang kaluluwa. Ang pagkamatay ng mangingisdang yun, si Thomas Reyes. Hindi yun aksidente. Sa wakas, lumabas ito. Ang mga salitang matagal nang hinihintay ni Mia. Pinapatay ko siya. Masyado siyang maraming alam. Patawarin niyo ako. Ang kumpisal ay umalingaw sa buong paligid. Ang mga bisita ay natigilan. Si Leo ay napanganga. Hindi makapaniwala sa naririnig. Si Doña Consuelo, na nanonood mula sa terasa, ay namutla. Ang perpektong dula na kanilang itinanghal ay naging isang bangungot. Para kay Mia, iyon na ang hudyat. Mula sa silid ng mga makina, tumakbo siya palabas. Hindi na niya kailangang magtago. Tumakbo siya patungo sa isang maliit na emergency control panel na naka-install malapit sa pool deck, isang backup system na bihilang gamitin. Nakita siya ng mga tao. Ayan siya, sigaw ng isang bisita. Ngunit walang pumigil sa kanya. Ang lahat ay nakatingin sa kanya, naghihintay kung ano ang kanyang gagawin. Nakarating siya sa panel. Sa likod ng isang babasaging takip ay isang malaking pulang butones. Emergency shutdown. Tumingin siya kay Don Eduardo, na ngayon ay halos hindi na makasigaw. Ang kanyang katawan ay puno ng mga kagat at sugat. Nakita siya ng Don. Sa gitna ng kanyang paghihirap,
Isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa kanyang mga mata. Parang awa mo na, iligtas mo ako, halos bulong na lang niyang sabi. Tinitigan ni Mia ang lalaking pumatay sa kanyang ama at sumubok na patayin siya. Nakita niya, hindi ang isang makapangyarihang don, kundi isang kaawa. Awang nilalang na nalulunod sa sarili niyang kasamaan. Hindi para sa kanya. Para sa hustisya. Para sa kanyang ama. Pinuksan niya ang takip at sa harap ng daang mga mata at lente ng kamera, idiniin niya ang pulang butones. Ang malakas na ugong ng mga makina ay biglang tumigil. Ang marahas na ikot ng tubig ay unting bumagal. Ang alimpuyo ay nawala at ang dating magulong pool ay dahang nanumbalik sa dati nitong kalmado at nakakatakot na anyo. Sa gitna ng katahimikan, isang tunog ang pumalit, ang malakas at papalapit na sirena ng mga sasakyan ng pulis. Ang pagdating ng mga kumitislap na ilaw ng pulisya at ambulansya ay ang huling pako sa ataol ng marangyang handaan ng mga hidalgo. Ang mga bisita, na kanina'y mga saksi sa isang palabas, ay biglang naging mga testigo sa isang malagim na krimen. Ang hangin ay napuno ng tensyon at pagkalito. Agad na sinagip ng mga paranidik si Don Eduardo mula sa pool. Ang kanyang katawan ay nanginginig at puno ng mga sugat mula sa mga kagat ng igat. Ang kanyang mamahaling kasuotan ay gutay. Abang isinasakay siya sa stretcher, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Mia. Hindi na may galit kundi may isang bagong uri ng takot, ang takot ng isang haring na talo na nakikita ang taong nagpabagsak sa kanya. Samantala, ang mga pulis ay nagsimulang kumilos, kinordonan nila ang lugar. Ang party ay opisyal nang naging isang pransin. Pero bago pa man makuha ng mga pulis ang kanilang mga opisyal na pahayag, ang ebidensya ay kumalat na parang apoy sa social media. Ang mga video, kuha mula sa iba't ibang anggulo, ang video ng pagtulak ni Don Eduardo kay Mia sa pool, ang video ng pagsipa niya sa kamay nito habang sinusubukan nitong umahon, at ang pinakamalakas sa lahat, ang malinaw na video ng kanyang desperadong kumpisal habang nasa gitna ng alimpuyo. Pinapatay ko siya, si Tomas Reyes. Hindi yon aksidente. Ang mga salitang yon, na sinabayan ng kanyang duguan at takot na mukha, ay naging viral sa loob lamang ng ilang minuto. Ang hashtag na Hidalgo Horror Party at kumpisang Don ay agad na nanguna sa trending list sa Twitter. Milyong Pilipino ang share, comment, at nagpahayag ng kanilang galit. Ang mga dating bulungan tungkol sa kalupitan ng mga Hidalgo ay naging isang sigaw na umalingaw-maw. Bago pa man umaga, ang kwento ay nasa lahat na ng Prime News, bilyonaryong hasyendero umamin sa pagpatay sa isang radio. Sigaw ng mga headline. Samantala, sa isang maliit na opisina sa Maynila, natanggap ni Daniel Reyes ang pinakahihintay niyang email. Hindi na ito ang mga paunang dokumento. Ito na ang jackpot, isang link sa kumakalat na video na may kasamang mensahen. Ito na ang patunay na kailangan mo. Ilabas mo na ang lahat. Agad na inilatala ni Daniel ang kanyang expose na matagal na niyang inihahanda. Ngayon ay armado na ng isang kumpisal na narinig ng buong mundo. Inilatag nito hindi lang ang pagpatay, kundi ang buong network ng korupsyon ng mga Hidalgo, mula sa pagtatapon ng kemikal hanggang sa panunuhol sa mga politiko. Ang epekto ay parang isang kidlat. Pagsapit ng Lunes, sa pagbubukas ng stock market, ang halaga ng Hidalgo Mining Corporation ay bumagsak na parang isang bato. Ang kanilang mga kasosyo sa negosyo ay
Isang naglabas ng mga pahayag, naghuhugas, kamay, at itinatanggi ang anumang pagkakasangkot sa mga iligal na gawain ng pamilya. Ang imperyong binuo sa loob ng maraming dekada ay nagsimulang gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Sa istasyon ng pulis, si Mia ay binigyan ng mainit na kape at isang kumot. Hinamot na rin ng mga paranedit ang kanyang mga subat. Hindi siya suspek, kundi ang bida at pangunahing saksi. Pagod siya at masakit ang katawan, ngunit sa unahang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Dumating si Doña Consuelo na parang isang reynang nasugatan, kasama ang kanyang mga kampanyang abogado. Nasaan ang hepe ninyo? Sigaw niya, inaasahang yuyuko ang lahat sa kanyang presensya. Kalmadong inilabas ng police captain ang kanyang cellphone at ipinakita sa kanya ang video ng kumpisal ni Don Eduardo na mayroon ng 2 milyong views. Narito po. Senyora, sabi ng kapitan. Ang hepe ng buong Pilipinas na yon. Ang taong bayan. Namutla si Doña Consuelo. Wala nang bisa ang kanyang pera at impluwensya sa harap ng galit ng publiko. Sa kanyang paglabas, nagkasalubong sila ni Mia sa pasilyo. Ang mga mata ng matandang babae ay nag-aapoy sa galit. Ikaw, nang digigil na sabi ng matanda. Sinira mo ang pamilya namin. Sinira mo ang lahat. Hayop ka. Umarap si Mia. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Hindi po, sagot niya. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ang pamilya ninyo ang sumira sa sarili nila. Ipinakita ko lang sa lahat ang katotohanan. Natigagal si Doña Consuelo. Sa unang pagkakataon, wala siyang maisagot. Habang pauwi si Mia, sakay ng sasakyan ng pulis na maghahatid sa kanya sa isang ligtas na lugar, ang kanyang cellphone na naibalik na sa kanya bilang ebidensya ay biglang tumunog. Isang hindi rehistradong numero. Aalangan man ay sinagot niya ito. Hello, Mia. Isang pamilyar, ngunit naninginig na boses ng babae ang narinig niya. Si Aya. Ito ang fiancé ni Leo. Nagulat si Mia. Bakit siya tatawag? Mayroon akong dapat sabihin sa'yo. Pagpapatuloy ni Aya. Halos pabulong na tila may takot na marinig. May mga recording ako. Mga uusap ni Leo at ng kanyang ina. Mga plano nila. Mga bagay na magpapatunay na si Doña Consuelo, ang tunay na utak, sa likod ng marami sa mga kasamaan nila. Tulungan mo akong ilabas ito. Ang tawag ni Aya ang huling piraso ng puzzle na kailangan para tuluyang basakin ang pader ng pananahimik at kasinungalingan na bumabalot sa Hacienda Hidalgo. Sa tulong ni Daniel, lihim na nakipagkita si Mia kay Aya sa isang ligtas na lugar. Doon, nanginginig na iniabot ng dalaga ang isang SD flash drive. Matagal ko na itong tinatago, paliwanag ni Aya, puno ng pinaghalong takot at determinasyon. Nagsimula akong mag-record nang maramdaman kong hindi na tama ang mga nangyayari. Ang pagtrato nila sa mga tao, ang pag-uusap nila tungkol sa negosyo, parang mga Diyos sila na naglalaro ng buhay. Ang laman ng ay masahol pa sa inaasahan nila. Malinaw na maririnig sa mga recording ang boses ni Doña Consuelo na uutos kay Leo na bigyan ng leksyon ang mga manggagawang nagrereklamo. Nariyan din ang uusap nila tungkol sa aayos ng isang environmental permit, kung saan detalyadong binanggit ng matanda kung sinong politiko ang kailangan nilang suhulan.
Ang pinakamatindi ay ang isang recording kung saan ipinagmamalaki ni Leo sa kanyang ina ang pagkakatago niya sa pulseras ni Aya para may diin si Mia, isang planong buong pusong sinang ayunan ni Doña Consuelo. Gamit ang mga bagong ebidensyang ito, isang bagong gugso ng investigasyon ang binuksan. Hindi na lang si Don Eduardo ang sentro nito, kundi ang buong pamilya. Ang dating nagkakaisang pamilyang Hidalgo ay nagsimulang magkawatak-watak sa ilalim ng matinding pressure. Sa isang desperadong pagtatangka na iligtas ang sarili, itinuro ni Leo ang kanyang ina bilang siyang nag-utos ng lahat. Si Doña Consuelo naman, sa kanyang galit, ay isiniwalat ang mga iligal na transaksyon ni Leo na hindi alam ng kanyang ama. Nagmistula silang mga ahas sa isang hukay, nag-aagawang makalabas sa pamamagitan ng pagtapak sa isa't isa. Si Lourdes, na ngayon ay malaya na sa takot, kasama ang iba pang dating at kasalukuyang manggagawa sa hasyenda, ay buong tapang na humarap upang magbigay ng kanilang mga salaysay. Ikinuwento nila ang mga taon ng aabuso, ang mababang sahod, ang mga misteryosong pagkawala ng mga kasamahan, at ang kulturang takot na ipinairal ng mga Hidalgo. Ang araw ng paglilitis ay naging isang pambansang kaganapan. Ang media ay nakabantay sa bawat kaganapan. Si Don Eduardo, na nakaupo sa wheelchair dahil sa kanyang mga pinsala, ay isang anino na lamang ng dati niyang makapangyarihang sarili. Si Doña Consuelo ay nanatiling matigas ang mukha, ngunit ang kaba ay bakas sa kanyang mga mata. Si Leo ay hindi mapakali, palinga na parang isang hayop na nakulong. Ang pinakahihintay na sandali ay nang tawagin si Mia sa witness stand. Kalmado siyang lumakag, ang kanyang mga galos mula sa mga kagat ng igat ay nakikita sa kanyang braso, mga permanenteng paalala ng gabing iyon. Suot niya ang simpleng bestida, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Miss Reyes, simula ng piskal, maaari mo bang isalaysay sa koteng ito ang mga nangyari noong gabi ng Agosto 24 sa Hacienda Hidalgo? Sa isang malinaw at matatag na boses, isinalaysay ni Mia ang lahat. Ngunit hindi lang siya nagsalita bilang isang biktima ng attempted murder. Inamit niya ang pagkakataon upang magsalita bilang isang marine biology student na may malasakit sa kalikaran. Ang pool na yon, sabi niya, habang ang mga litrato ng marahas na alimpuyo ay ipinapakita sa screen, ay hindi lang isang swimming pool. Ito ay isang sementeryo. Isang sementeryo para sa mga lamang dagat na kinuha mula sa kanilang tahanan para lamang maging isang maranyang palamuti. Ang ginawa sa akin ni Don Eduardo ay isang maliit na bersyon ng ginagawa niya sa pating karadatan sa loob ng maraming taon. Kinukuha niya kung anong gusto niya, sinisira kung anong nakaharang sa kanya, at hindi iniisip ang magiging kahihinatnan. Ang kanyang mga salita ay tumama sa puso ng lahat sa loob ng korte. Hindi na ito tungkol sa isang kaso, ang pagpatay lamang. Ito ay naging isang paglilitis sa isang sistema ng kasakiman at aabuso. Ang huling eksena ng paglilitis ay ang huling pagtutuos. Habang ibinabalik si Mia sa kanyang upuan, dumaan siya sa harap ni Don Eduardo. Nagtama ang kanilang mga mata. Patawag. Halos hindi marinig na bulong ng Don. Tinitigan siya ni Mia, hindi nang may galit, kundi nang may awa. Ang pagpapatawad ay hindi sa akin nang gagaling, sagot niya. Humingi ka ng tawad sa dagat na nilason mo at sa pamilya ng mga taong sinaktan mo. Ang hatol ay mabilis na ibinaba. Si Don Eduardo Hidalgo ay napatunayang nagkasala sa kasong attempted murder, multitude environmental crimes, at bribery. Hinatulan siya ng habang buhay
na pagkakakulong. Si Donna Consuelo Hidalgo, dahil sa mga ebidensya mula sa recording ni Aya, ay napatunayang nagkasala sa kasong conspiracy at obstruction of justice at hinatulan ng 10 taong pagkakakulong. Si Leo Hidalgo ay nakatanggap ng mas mababang sentensya dahil sa kanyang kooperasyon, ngunit ang kanyang pangalan at hinaharap ay tuluyan ng nadungisan. Ang kanyang parusa ay hindi sa loob ng kulungan, kundi ang habang buhay na pamumuhay sa kahihiyan. Nang bumagsak ang martilyo ng hukom, isang kolektibong hininga ng katarungan ang narinig sa buong kote. Sa labas, nagsigawan sa tuwa ang mga taong sumuporta kay Mia. Sa wakas, ang isang dinastiya ng kasamaan ay bumagsak. Habang papalubog ang araw, nakatayo si Mia sa dalampasigan, ang parehong dalampasigan, kung saan huli niyang nakita ang kanyang ama. Ang alon ay marahang humahalik sa kanyang mga paa. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay unti-unti nang nawawala. Tinatangay ng dagat. Hindi pa tapos ang lahat, alam niya. Ngunit ito ay isang simula. Isang magandang simula. Lumipas ang 6 na buwan. Ang pangalang Hidalgo, na dati simbolo ng kapangyarihan at takot sa Negros, ay ngayon, isa na lamang babala, isang kwento ng pagbagsak na ipinapasa, pasa sa mga maumpukan. Ang Hacienda Hidalgo, kasama ang lahat ng yaman nito, ay kinumpiska ng gobyerno. Ang dating mansyon ng kalupitan ay nabakante, isang tahimik na monumento sa isang natapos na dinastiya. Ngunit para kay Mia, ang pagbagsak ng mga Hidalgo ay hindi ang katapusan, kundi ang simula. Ang malaking halaga ng danyos na iginawad sa kanya ng korte, kasama ang tulong mula sa iba't ibang environmental groups at mga donasyon mula sa mga taong naantig sa kanyang kuwento, ay naging pundasyon ng isang bagay na bago. Itinatag niya ang Tomas Reyes Marine Conservation Fund, isang organisasyong non-profit na nakatuon sa pagpapanubalik ng mga nasirang coral reef at pagtulong sa mga maliliit na komunidad ng mangingisda. Ang unang proyekto ng pondo, ang rehabilitasyon ng mismong bahura na nilaso ng Hidalgo Mining Corporation. Sa isang maliwanag na umaga, bumalik si Mia sa universidad na minsan niyang dinalikuran, hindi bilang isang dropot na puno ng pighati, kundi bilang isang panauhing pandangal at katuwang sa pananaliksik. Sa tulong ng kanyang dating profesor, pinangunahan niya ang isang programa kung saan ang mga estudyante ng marine biology ay aktibong lalahok sa pag-aaral at pagpapanumbalik ng nasilang bahura. Ang kaalaman ay hindi sapat kung mananatili lang ito sa loob ng aklat at 4 na sulok ng silid, aralan, sabi ni Mia sa kanyang talumpati sa harap ng mga estudyante. Ang tunay na halaga nito ay nasa paggamit natin nito para gumawa ng pagbabago, para ipaglaban ang tama, at para bigyan ng boses ang mga walang kakayahang magsalita, tulad ng ating karagatan. Si Lourdes, na ngayon ay masaya ng retirado, ay madalas na bumibisita sa maliit na opisina ng pondo, nagdadala ng pagkain, at nag-aalay ng kanyang suporta. Si Daniel Reyes, dahil sa kanyang matapang na paglalaytala, ay nanalo ng isang prestihiyosong parangal sa pamamahayag. At si Aya, matapos putulin ang lahat ng ugnayan sa mga Hidalgo, ay naging isa sa mga pinakamalaking taga-suporta ng pondo, ginagamit ng yaman ng kanyang pamilya para sa isang mabuting layunin. Isang araw, dinalaw ni Mia ang Hacienda Hidalgo sa huling pagkakataon. May pahintulot mula sa gobyerno. Siya at ang isang grupo ng mga siyentipiko ay naroon upang suriin ang kanigaradong pool. Nakatayo sa gilid nito, titigan niya ang walang lamal at basag na konkreto. Wala na ang mga salaming pader,
Wala na ang mga nakakatakot na nilalang dagat. Ito na lang ay isang malaking butas, isang peklat sa lupa. May plano na ang gobyerno para dito, sabi ng kasama niyang siyentipiko. Gagawin itong isang public marine turtle sanctuary and research center. Ang pool mismo ay purpose para maging rehabilitation tank para sa mga nasasagip na pagong. Napangiti si Mia, isang tunay na ngiti mula sa puso. Ang lugar ng kanyang pinakamasamang bangungot ay magiging isang lugar ng pag-asa at pagpapagaling. Tumingin siya sa ilalim ng pool at, sa isang iglap, nakita niya hindi ang isang basag na sahig, kundi ang refleksyon ng kanyang sarili. Isang babaeng may mga peklat, oo, ngunit isang babaeng buo at hindi na natatakot. Isang servidor. Isang mandirigma. Ang huling eksena ay naganap hindi sa lupa, kundi sa ilalim ng dagat. Suot ang kanyang dilingger. Si Mia ay marahang lumalangoy sa ibabaw ng bahura, na minsan ay kulay, abo, at patay na. Ngayon, may mga maliliit na palatandaan na ng buhay. Sa tulong ng teknolohiya at walang sawang pagsisikap ng kanyang grupo, ang mga artificial na bahura ay ikinabit at ang mga coral fragment ay muling itinatanim. Kasama niya ang isang grupo ng mga batang voluntaryo mula sa kalapit na baryo ng mangingisda. Sa ilalim ng tubig, walang salitang kailangan, ang kanilang mga kilos ay sapat na. Maingat nilang inilalagay ang mga maliliit na piraso ng gasang sa mga nursery na parang mga hardinerong nagtatanim para sa hinaharap. Isang batang babae ang lumangoy palapit kay Mia at itinuro ang isang maliit na isdang clownfish na naglalaro sa isang bagong tanim na si anemone. Nagkatinginan sila sa likod ng kanilang mga maskara at sabay na ngumiti. Habang pinagmamasdan ni Mia ang eksenang iyon, ang mga bata, ang mga bagong usbong na koral, ang unting pagbabalik ng kulay at buhay. Naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama. Hindi sa isang malungkot na paraan, kundi sa isang paraan na puno ng kapayapaan at pagmamalaki. Ang hustisya ay hindi lang ang pagpapakulong sa mga may kasalanan. Ang tunay na hustisya ay ang paghilom, ang mga sugat na kanilang iniwan. At dito, sa katahimikan ng karagatan, sa gitna ng isang hardin na muling tumutubo, natagpuan ni Mia hindi lang ang hustisya para sa kanyang ama, kundi pati na rin ang kanyang sariling kapayapaan at layunin. Ang alon ay patuloy na dadaloy, ang araw ay patuloy na sisikat at sa ilalim ng asul na tubig, ang buhay, gaano man karaming beses subukang sirain, ay palaging hahanap ng paraan upang muling umusbong. Ang tagumpay ay may kakaibang lasa. Para kay Mia, sa mga buwang lumipas matapos ang paglilitis, ito ay lasang maalat na hangin ng dagat, lasang bagong pag-asa, at lasang kapayapaan. Ang Tomas Reyes Marine Conservation Fund ay hindi na lang isang pangarap, ito'y isang buhay na katotohanan. Ang opisina nila, isang maliit na bahay na malapit sa dalampasigan, ay palaging abala, puno ng mga batang voluntaryo, mga marine biologist, at mga lokal na mangingisdang sabik na tumulong sa muling pagbuhay sa bahura. Si Mia ay hindi na ang tahimik na katulong na nagtatago sa anino. Siya na ngayon ay isang pampublikong figura, isang simbolo. Ang kanyang mukha ay madalas na lumalabas sa mga pahayagan at palabas sa telebisyon. Bawat galaw niya ay sinusubaybayan. At sa bawat tagumpay, bawat bagong koral na itinatanim, bawat pagong na napapakawalan, dumarami rin ang kanyang mga kaaway na hindi niya nakikita. Isang hapon, habang abala si Mia sa pagsusuri ng mga water sample kasama ang kanyang team, isang itim na van na walang plaka ang huminto
sa isang malayong kalsada na tanaw ang kanilang opisina. Sa loob, isang lalaking may peklat sa mukha, si Hector, ang dating hepe ng seguridad ng mga hidalgo, ay binabantayan ng bawat kilos nila gamit ang isang largabisak. Kinuha niya ang kanyang burner phone at nag-dial. Sa kabilang linya, sa loob ng pader ng bilibid, sinagot ni Don Eduardo Hidalgo ang tawag sa isang payphone na para sa mga bilanggo. Ang kanyang dating makisig na anyo ay napalitan na ng unipormeng kulay kahel at isang mukhang pagod. "Kamusta ang ating munting bayani?" tanong ni Don Eduardo. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng lason. "Masaya siya, Don," sagot ni Hector. "Masyadong masaya. Naglalaro siya sa dagat na parabang sa kanya ito." "Ang lahat ng bagay ay may katapusan, Hector," sabi ng Don. "Ang isang hardin, gaano man kaganda, ay madaling sirain ng pest. Hindi mo kailangang patayin ang halaman. Kailangan mo lang lasunin ang lupa." Pagkatapos noon, ibinaba na ni Don Eduardo ang telepono, iwan ng isang nagbabantang katahimikan. Ang unang senyales ng problema ay dumating sa anyo ng isang opisyal na sulat. Mula ito sa opisina ni Governor Ramirez, ang makapangyarihang gobernador ng probinsya. Nakasaad dito na ang lahat ng environmental permit ng kondo ay pansamantalang sinuspindi para sa isang biglaang pag-audit at pagsusuri. Pero bakit? Tanong ni Mia sa kanyang abogado. Kung petot tayo sa lahat ng papeles, sinusunod natin ang lahat ng patakaran. Ito ay politika. Mia, sagot ng abogado. Si Governor Ramirez ay isa sa mga pinakamalapit na kaalyado ng mga hidalgo. Ngayong bumagsak na sila, kailangan niyang protektahan ang sarili niya at ang iba pa niyang mga kasosyo. Ang pondo mo ay isang paalala ng kanilang kahinaan. Isa kang banta. Ang pagsuspende ng permit ay isang malaking dagok. Ibig sabihin, lahat ng kanilang operasyon sa dagat, ang pagtatanim ng koral, ang paglilinis, ang research, ay kailangang itigil. Ang mga voluntaryo ay hindi na maaaring sumisid. Ang kanilang momentum ay biglang naputo. Ngunit hindi lang yon. Makalipas ang ilang araw, isang grupo ng mga auditor mula sa gobyerno ang dumating sa kanilang opisina nang walang abiso. Inalugog nila ang lahat ng libro ng pondo, bawat resibo, bawat donasyon. Naghahanap sila ng kahit anong maliit na butas, kahit anong pagkakamali na maaaring gamitin laban kay Mia. Ano po ito? Tanong ni Lourdes na aalalang pinapanood lang mga auditor na parang mga buwitling dumadagit sa kanilang mga papel. Inigipit nila tayo, sagot ni Mia. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng lumalalim na pag-aalala. Hindi nila tayo kayang atakihin ng harapan, kaya ginagamit nila ang batas para paralisahin tayo. Ang pinakamasakit na dagok ay nangyari sa komunidad mismo. Ang maliit na kooperatiba ng mga mangingisda na katuwang ng pondo ay biglang binawian ng kanilang business permit ng lokal na munisipyo sa isang hindi malinaw na zoning violation. Ito pang parehong kooperatibang pinamumunuan noon ng ama ni Mia. Isang gabi, pinuntahan ng mga mangingisda si Mia. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at takot. "Mia, pasensya na," sabi ng leader nila, isang matandang lalaking kaibigan ng kanyang ama. "Hindi na namin kayo matutulungan. Kung ipagpapatuloy namin ang pakikipag-ugnayan sa pondo ninyo, tuluyan nang mawawala ng hanap buhay ang aning mga pamilya."
Utos daw ito mula sa itaas. Nang gabing iyon, umupo si Mia sa dalampasigan. Mag-isa. Ang dating pakiramdam ng tagumpay ay napalitan ng isang mapait na katotohanan. Natalo niya ang isang halimaw. Ngunit ang pugad nito, ang sistema ng korupsyon, ng pananakot at ng kapangyarihan ay nananatiling buo. Nakita niya ang anino ng isang bangka sa di kalayuan, malapit sa gilid ng protektadong bahura. Walang dapat na bangka roon sa ganoong oras ng gabi. Isang masamang kuto ang biglang bumalot sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Daniel Reyes sa Maynila. Daniel, sabi niya, ang kanyang boses ay apurado. May problema. May malaking problema. Hindi pa ito tapos. Sa katunayan, pakiramdam ko, nagsisimula pa lang ulit. Sa kabilang linya, narinig niya ang pag-aalala sa boses ng reporter. Anong nangyayari, Mia? Inaatake nila ang lahat ng nasa paligid ko. Ang mga permit, ang mga libro, ang mga mangingista, paliwanag ni Mia. At ngayon, may nakikita akong bangka malapit sa bahura. Daniel, sa tingin ko, nilalaso nila ang lupa. Ang kutob ni Mia ay nagkatotoo sa pagsikat ng araw. Isang tawag mula sa isa sa kanyang mga volunteer na marine biologist ang gumising sa kanya. Ang boses nito ay nanginginig sa galit at pagkabigla. Mia, kailangan mong pumunta dito. Bilis! Nadatnan ni Mia ang isang maliit na grupo na nagkukumpulan sa dalampasigan. Sa buhanin, nakahandusay ang daan. Daang mga isda. Ang kanilang mga hasang ay desperadong bumubukas, sara. Ang tubig sa mababaw na bahagi, malapit sa lugar, kung saan nila itinatanim ang mga bagong koral, ay may kakaibang mamantikang kintab. Nitrites at phosphates, sabi ng biologist. Hawak ang isang water testing kit. Napakataas ng level. Ito ay isang uri ng agricultural runoff, pero mas puro. Parang sinadyang itaron. Ang bangka kagabi, bulong ni Mia sa sarili. Ang balita ay mabilis na kumalat. Para sa mga residente, ito ay isang masakit na paalala ng nakaraan. Para sa mga kaaway ni Mia, ito ang perpektong sandata. Kinaumagahan, lumabas ang balita sa isang lokal na pahayagan na kontrolado ni Governor Ramirez. Ang headline, pondo ni Mia Reyes. Pinaghihinala ang sanhi ng fish kill dahil sa maling pamamaraan. Ang artikulo, na puno ng mga pahayag mula sa mga hindi nagpakilalang eksperto, ay nagpapahiwatig na ang mga kemikal na ginagamit ng pondo para sa pagpapalago ng koral ang siyang lumason sa tubig. Ito ang plano. Ito ang ibig sabihin ni Don Eduardo sa paglason sa lupa. Hindi nila kailangang patayin si Mia. Kailangan lang nilang sirain ang kanyang pangalan at ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Nagkagulo ang lahat sa opisina ng pondo. Ang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog. Ang mga donasyon ay biglang huminto. Ang mga voluntaryo ay pinagbawalan ng kanilang mga magulang na lumapit sa kanila. Sa isang iglap, ang bayan ng Negros ay naging isang kontrabida sa mata ng publiko. Ito ay isang demolition job, sabi ni Daniel Reyes sa telepono mula sa Maynila. Masyado silang mabilis, kumilos. Halatang planado. Huwag kang gagawa ng kahit anong dalos niya. Kailangan natin ng kontra-atake. Paano tayo lalaban, Daniel? Tanong ni Mia, ang kanyang boses ay bakasang pagod. Hawak nila ang gobyerno. Hawak nila ang media
Ang tanging hawak natin ay ang katotohanan, pero walang gustong makinig. Sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Santos, isang tahimik at nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagtatrabaho bilang accountant sa isang malaking korporasyong agrikultural, ang pangunahing karibal ng Hidalgo mining sa probinsya. Miss Reyes, sabi nito, sa mahinang boses, halatang kinakabahan. Maaari po ba tayong mag-usap ng sarilinan? Sa loob ng opisina, inilabas ni Santos ang isang folder. Napanood ko po ang ginawa ninyo laban sa mga Hidalgo. Simulan niya. Matagal na po akong naiipit sa konsensya ko. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko, hindi sila naiiba sa mga Hidalgo. Mas maingat lang sila. Ipinakita niya kay Mia ang mga dokumento, mga peking environmental compliance certificate, mga listahan ng mga chemical na ipinagbabawal, ngunit patuloy na ginagamit, at isang internal memo. Ang memo na ito ang nagpatigil sa paghina ni Mia. Nakasaad dito ang isang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng kanilang kumpanya at ng opisina ni Governor Ramirez. Kapalit ng malaking donasyon sa kampanya, papayagan ng gobernador ang kumpanya na magtayo ng isang bagong pasilidad malapit sa protektadong baybayin, ang parehong baybayin na sinisikap iligtas ng pondo ni Mia. Ang fish kill, pagpapatuloy ni Santos, ay isang paraan para alisin kayo sa kanilang daanan. Ipapalabas nilang pabaya kayo at gagamitin niyo ni Governor Ramirez bilang dahilan para tuluyang ipasara ang pondo ninyo at kaprubahan ng proyekto ng kumpanya namin. Ito na ang koneksyon. Ito na ang ebidensya. Ngunit alam ni Mia na hindi ito sapat. Ang mga dokumentong ito ay itatanggi lang ng kumpanya at ng gobernador. Kailangan niya ng isang bagay na mas malakas. Kailangan niya ng isang bagay na hindi maitatanggi ni Numan. Nagpasalamat si Mia kay Santos at tiniyak ang kanyang kaligtasan. Pagkaalis nito, tinawagan niya ang tatlong tao, si Daniel, si Aya, at si Lourdes. May plano ako, sabi ni Mia sa kanila sa isang conference call. Pero kailangan ko ang tulong ninyong lahat. Hindi na natin ito lalabanan sa korte o sa laboratorio. Lalabanan natin ito sa paraan kung paano sila nananalo sa pamamagitan ng pagmamanipula sa opinyon ng publiko. Pero ang gagamitin natin ay hindi kasinungalingan. Gagamitin natin ang katotohanan sa isang paraan na hindi nila malilimutan. Ang plano ay simple, ngunit mapanganib. Hiniling ni Mia kay Daniel na gamitin ang kanyang koneksyon para mag-set up ng isang exclusive interview sa kanya sa isang pambansang estasyon ng telebisyon. Hiniling niya kay Aya na gamitin ang kanyang impluwensya sa social media. Kailangan niyang tipulin ang mga taong sumuporta kay Mia noon, ang mga netizen na nagpa-trend ng Hidalgo Horror Party, at ihanda sila para sa isang malaking online rally. At ang pinakamahalagang gawain ay ibinigay niya kay Lourdes. Lola Lourdes, sabi ni Mia, sa matanda, kilala ninyo ang lahat sa komunidad. Kilala ninyo ang mga pamilyang nawalan ng hanap buhay dahil sa mga Hidalgo, at ngayon ay tinatakot ng gobernador. Kailangan nating kausapin sila, hindi para magbigay ng ebidensya, kundi para ikuwento ang kanilang mga tunay na karanasan. Ang kanilang mga boses ang magiging pinakamalakas nating sandata. Ang entablado ay inihahanda na. Hindi na ito isang laban ng isang babae laban sa isang sistema. Ito ay magiging laban ng isang komunidad laban sa mga aninong gustong patuloy na magharis sa dilin. Ang hamon ay inilatag na. Kaya bang talunin ng samang boses ng mga ordinaryong tao ang ingay ng pera at kapangyarihan?
Ang gabi ng eksklusibong panayam ay dumating. Ang buong bansa ay nakatutok. Ang pangalan ni Mia Reyes ay muling nasa sentro ng atensyon, ngunit sa pagkakataong ito bilang isang akusado. Sa studio, sa harap ng batikang mamamahayag na si Tina Velasquez, umupo si Mia. Hindi siya mukhang dehado. Siya ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang pamilyar na determinasyon. Miss Reyes, simula ni Tina. Ang kanyang tono ay seryoso. Ang inyong pundo ay inaakusahan ng kapabayaan na nagdulot ng malawakang fish kill. Ano ang inyong masasabi? Hindi direktang sumagot si Mia. Sa halip, tumingin siya ng diretso sa kamera, na para bang kinakausap niya ang bawat isang Pilipinong nanonood. Noong una, isa lang po ako. Simula niya. Isang anak na naghahanap ng hustisya para sa kanyang ama. Ang kalaban ko noon ay isang pamilya, isang pangalan. Akala ko nang bumagsak sila, tapos na ang laban. Nagkamali po ako. Isinalaysay niya ang lahat, ang pagsuspende ng kanilang permit, ang biglaang pag-audit, ang panggigipit sa mga mangingisda. Ang nangyaring fish kill ay hindi po kapabayaan, matatag niyang sabi. Ito po ay isang atake. Isang atake na dinisenyo para patahimikin kami, para sirain ang aming pangalan, para maituloy ang mga proyektong sisira sa kalikasang sinusubukan naming iligtas. Malakas na akusasyon yan, Miss Reyes, sabi ni Tina. Mayroon ka bang ebidensya? Ang ebidensya ko po ay hindi lamang mga dokumento, sagot ni Mia. Dito na pumasok ang plano. Ang ebidensya ko po ay ang mga tao. Sa hudyat na yon, isang video ang umir sa malaking screen sa likod nila. Ito ay isang simpleng video, kuha lang gamit ang cellphone, ngunit ang nilalaman nito ay makapangyarihan. Ito ay ang mga testimonya na lihim na tinipon ni Lourdes. Unang lumabas ang mukha ni Mang Lito, ang lider ng kooperatiba. Pinilit po kami ng munisipyo na itigil ang suporta kay Mia. Sabi niya, ang kanyang boses ay naninginig, ngunit matatag. Sinabi nila na kung hindi kami susunod, tuluyan ng kakanselahin ang aming mga lisensya. Paano na po ang aming mga pamilya? Sulod na lumabas ang mga mukha. Isang ina na ang anak ay nagkasakit dahil sa kontaminadong tubig mula sa dating planta ng mga Hidalgo. Isang magsasaka na nawalan ng lupa dahil sa development project na sinusuportahan ni Governor Ramirez, isang dating empleyado ng gobyerno na tinanggal sa trabaho matapos kuwetiyunin ng bigla ang pag-aproba sa mga permit ng malalaking korporasyon. Ang bawat testimonya ay isang piraso ng isang mas malaking larawan, isang larawan ng sistematikong aabuso na pinamumunuan ng mga taong nasa kapangyarihan. Habang umiri ang video, sinimula ni Aya ang kanyang parte. Ipinakalat niya ang video sa lahat ng social media platform, damit ang hashtag na kanyang ebidensya. Sa loob lamang ng ilang minuto, milyong Pilipino ang nanonood. Ang mga komento ng galit at suporta ay bumuhos. Ang hashtag ay naging #1 trending topic sa buong mundo. Sa pagtatapos ng video, muling nagsalita si Mia. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon, ngunit hindi ng pagkatalo. Hindi na po ito tungkol sa akin. Hindi na po ito tungkol sa pondo ng aking ama, sabi niya. Ito po ay tungkol sa ating lahat. Hanggang kailan po natin hahayaan na ang mga makapangyarihan ang magdikta ng ating kinabukasan? Hanggang kailan tayo mananahimik habang nilalasol ang ating lupa at karagatan? Tumingin siyang muli sa kamera. Ang agos ng pera ay malakas, pero mas malakas po ang agos ng buong bayan. Ngayong gabi,
Humihingi po ako ng tulong sa inyo. Maging ebidensya po tayong lahat. Ang epekto ay parang isang pagsabog. Kinabukasan, libong mga tao ang nagtipon sa harap ng kapitolyo ng probinsya. Hindi sila mga bayarang aktivista. Sila ang mga mangingisda, mga magsasaka, mga estudyante, mga ordinaryong mamamayan na nagising sa panawagan ni Mia. Dala nila ang mga placard na may nakasulat na kanyang ebidensya. Ang pambansang media ay nag-ulat ng live. Ang palasyo ng Malacanang ay napilitang maglabas ng pahayag, nangangakong iimbestigahan ang mga aligasyon laban kay Governor Ramirez. Ang kumpanyang agrikultural na kasabwat ng gobernador ay biglang nag-anunsyo ng internal investigation at sinuspindi ang lahat ng operasyon na malapit sa baybayin. Si Governor Ramirez, na dati parang isang haring hindi magagalaw, ay biglang nagtago. Hindi na niya kayang kontrolin ng naratibo. Ang bahang galit ng publiko ay masyadong malakas para pigilan. Makalipas ang isang linggo, napilitan siyang mag-anunsyo ng kanyang leave of absence. Ang mga kasong isinambalaban sa kanya, gamit ang mga dokumento mula kay Santos at ang mga testimonya ng mga tao ay umusad. Ang audit sa pondo ni Mia ay biglang itinigil at ang kanilang mga permit ay ibinik. Hindi nagtapos sa pagkakakulong ng isang tao ang laban, ngunit isang malaking tagumpay ang nakamit. Naipakita ni Mia na ang kapangyarihan ng nagkakaisang komunidad ay kayang labanan ng anumang uri ng sistema, gaano man ito kalaki at kalalim. Ang huling eksena ay hindi sa kote o sa harap ng kamera. Nakatayo si Mia sa dalampasigan kasama si Lourdes, si Aya, at si Daniel, habang pinapanood ang paglubog ng araw. Sa di kalayuan, ang mga bangka ng mga mangingisda ay payapang naglalayag. Ang bahura ay ligtas na muli. Ano na ang susunod? Tanong ni Daniel. Tumingin si Mia sa papalubog na araw. Ang kulay dahil na sinag nito ay nagpapaalala sa kanya ng pag-asa. Ngayon, sagot niya na may isang maliit na ngiti. Ipagpapatuloy natin ng pagtatanim. Dahil ang bawat isang gasang na muling tumutubo ay isang paalala na kahit sa pinakamadilin na tubig, ang buhay at pag-asa ay palaging mananaig. Ang laban ay hindi pa tapos at marahil ay hindi na matatapos. Ngunit si Mia ay hindi na nag-iisa. Natagpuan niya ang kanyang tunay na lakas, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagbubuklod ng mga tao. At sa isang mundong puno ng mga anino, ang nagkakaisang tinig ng marami ang siyang pinakamaliwanan na ilaw.